Magandang araw sa lahat. Narito ang isang tubig na walang may gustong inumin. Tubig na nakatigil sa isang construction site. Makikita natin dito ang chemical, hydrocarbons, at nabubulok na tuyong dahon. Dapat din nating asahan na may mga virus, bakterya, at mga parasite dito. Kaya ang ganitong klase ng komposisyon ay tiyak na magdudulot ng sakit sa taong iinom nito. Iyan mismo ang dapat iwasan at masasabi ko lalo na kahit pa sa mga sitwasyon ng pagkaligtas. Ngayon, ifi-filter ko ang tubig gamit ang simpleng maliit na sistema. Tingnan natin kung ano ang kalalabasan nito at ibibigay ko ang opinyon ko pagkatapos kong inumin. Kaya, kinukunan ko ng video ang lahat ng ito ng real time para maging malinaw ang lahat. Magsisimula ako sa pagsala ng malinaw na tubig, tapos unti-unti kong gagamitin ang mas maduming tubig, yung maraming particles, hanggang sa umabot tayo sa tubig mula sa construction site na siguradong ayaw hawakan ng kahit sino, kahit sa matinding pangangailangan. Sasalain ko lahat yon at laging susubukan ang resulta. Ngayon, ipakikilala ko sa inyo ang Delta Filter. Isa itong gravity filter na kapag binuksan mo, hugis ko no siya, kagaya nito. Sa loob ng pakete, may dalawang membrane na ganito at 3 piraso ng plastic na kagaya nito na pwedeng buuin sa loob ng wala pang 10 segundo para maging imbudo. Ang bigat ng pakete ay 185 gramo. Kaya makikita ninyo, itong may dalawang membrane sa halagang 30 hanggang 40 euro. Sa internet, may link kayo sa unang linya ng description para magkaroon kayo ng reference. Hindi ako konektado sa site na ipinakita at hindi rin ako binabayaran. Pero madali nyo rin itong mahahanap kung maghahanap kayo mismo sa internet. Ngayon, ibibigay ko sa inyo ang mga pangunahing opisyal na katangian ng filter na ito. Ngayon, ito ay nanofiber technology na may 0.02 micron, dagdag pa ang activated carbon, kaya ito ay talagang purong pagsasala. Pagkatapos, tatanggalin nito ang 99 tuldok, 99% ng mga bakterya, 99% ng mga virus dahil sa mga nanofiber na naroon at may positibong karga, at 5% ng mga protozoa at mga parasito sa pangkalahatan. Pero marami ring mga kemikal na sangkap na masasala, tulad ng mga plastic, ethanol, chlorine, mabibigat na metal, at iba pa. Sa alam ko, ang mga teknikal na katangiang inihayag ay kabilang sa pinakamaganda sa merkado. Anuman ang uri ng filter, lalo na sa mga virus. Ngayon, pagdating sa kapasidad, nasa 75 gallons kayo, ito yung mga American gallons na mga 4 na litro kada kono. Kaya para sa 2 kono, sabihin na nating mga 500 litro. Ngayon, hindi nito mafi-filter ang tubig dagat. Siyempre, hindi ito mga desalinisador. Wala itong expiration date, kaya interesante iyon. Basta hindi sira ang mga filter, pwede mo itong itago habang buhay para sa emergency. Unang pagsubok ngayon. Gamit ang tubig mula sa maliit na sapa sa gubat na malinaw at magsisilbing basihan para sa susunod na mga pagsubok. Sige, simulan na Kronon. Ayan, nandito na tayo sa 20 sentilitro. 20 sentilitro, 4 minuto at 37 segundo. Konti lang nalagpas, 20 sentilitro.
Kaya, resulta ng pagsusuri ngayon, kaya titikman natin ito. Mas masarap kaysa sa karaniwang tubig mula sa gripo. Mukhang wala namang problema kaya pangalawang lugar ng pagkuha ng sample. Ngayon, dito makikita natin na ito ay nakatigil na tubig. Hindi na ito pareho ng kalidad ng tubig. Kaya dito, makikita natin na may mga hayop na pumupunta para uminom dahil nasa gubat tayo. Kaya, susubukan kong humanap ng medyo maayos na lugar para sa pagkuha ng sample. Sige, pangalawang pagsubok na ngayon. Sa pagkakataong ito, talagang nasa tubig tayo na may mga butete. Sa wakas, ito ay stagnant na tubig, kaya dapat iwasan natin sa pangkalahatan ang ganitong uri ng tubig. Nandito tayo para sa pagsubok. Karaniwan palagi tayong pupunta sa dumadaloy na tubig. Dito, ang tubig ay medyo kayumanggi dahil ito ay may tanin, maraming mga halaman at amoy burak, kaya hindi rin ito magandang palatandaan. Kaya, gagawin natin ang ating top chrono ng medyo may kaunting pagkaantala. At titingnan natin kung ano ang kalalabasan nito. Sige, tatlong po. Tatlo. Nasa 20 sentilitro na tayo. Kaya ngayon, medyo mas mabilis ito kasi nabasa na ng husto ang filter sa tingin ko. Ngayon, laganap ang amoy ng panis kaya mahirap talaga. Wala siyang naramdaman kaya malinaw siya pero may konting debris pa rin. Sige, titikman natin ito. Sobrang linaw. Itong maliit na piraso, walang lasa. Ngayon, sa ikatlong pagsubok, susubukan ko ang tubig mula sa baradong tubig na maraming partikula. Pipilitin ko pa ang filter, dadagdagan ng kaunting lupa at titingnan ang resulta. Ayan, kinakamot ko pa at nilalagyan ng mas marami o talagang maraming lupa sa ilalim. Ngayon, talagang itim na ang tubig natin. Tingnan natin ang resulta nito. Kaya dito, sobrang bagal talaga ng pagsala. Mukhang dito talagang bumagsak. Pagdating sa bilis ng pagsala, kaya sa totoo lang, ang tubig ay malinaw. Walang lasa. Pero i-pre-filter ko muna ito para makita kung mas gagana ito ng kaunti. Kaya, ginagawa ko muna ang pre-filtration ng halo
para makita kung pagkatapos ng pre-filtration, may improvement ba sa bilis ng pag-filter ng tubig. Kaya dito, pwedeng itong gawin gamit ang kahit anong piraso ng tela. Dito, isang sash. Kaya, dito, nandito lahat ng mga elementong mula sa halaman, lalo na. At makikita natin na halos palaging itim ang tubig, pero pwede nating sabihin na wala nang maliliit na sanga at mga basurang mula sa halaman na iba't ibang klase. Ngayon, pangalawang pagsasala naman para sa tubig na ito, kaya ang pagsasala na ito, sa pagkakataong ito, ay may layuning gawing ligtas itong inumin. Simula na ang oras. Ayan, nasa mga 20 cl tayo. 5 minuto at 4 segundo, pero hindi eksakto ang oras natin. Pero nandyan sila para bigyan tayo ng ideya at para malaman natin kung ano ang aasahan natin. Kaya, nasa 20 cl tayo. Sobrang malinaw at walang amoy ang tubig. Walang kapintasan, walang lasa. Salamat. Ika-4 at huling pagsubok na ito. Babalikan natin ang tubig mula sa construction site na siyang pinakamarumi. Nagpasya akong huwag mag-pre-filtration dahil wala namang totoong kalabuan. May malakas na amoy ng gasolina. 2 chemical. Sige, makikita natin dito ang gasolina sa loob ng filter. Kaya dapat nasa mga 20 cl na tayo. Kaya ngayon, nasa 7 minuto at 06 na segundo na tayo, halos doble na ang oras. Ayan, resulta ng pagsasala. Kaya walang bakas ng hydrocarbons, kahit na punong-puno talaga ng hydrocarbons ang filter. Talagang marami tayong mga mantsa ng grasa o gasolina, kaya titikman natin ito ngayon. Ayan, nasa mga 20 cl tayo, medyo kaunti lang ang kulang. Pwede na nating sabihing 20 cl. Kaya sobrang linaw ng tubig, walang bakas. May kaunting lasa ng gasolina o petrolyo sa unang lagok. Pero sige lang, may amoy talaga siya. Muli, pero sa tingin ko ayos lang. Mas mabagal lang talaga ang filter. Pero mukhang napakaganda ng pagsala. Kaya, para malinaw, ito yung klase ng tubig na iiwasan talaga natin palagi. Siyempre, kaya dito, tinataya ko ang sarili ko. Sinubukan ko ang filter na ito dahil inirekomenda at sa tingin ko ay mapagkakatiwalaan, kaya pumayag ako. Hindi ito ang klase ng karanasan na hinihikayat kong gayahin ninyo. Siyempre,
dahil palagi namang may halong swerte o tsamba pagdating sa pagsasala ng tubig. Ngayon, huling hatol. Ngayon, bibigyan ko kayo ng tapat na pagsusuri. Ano ang mga kalakasan? Una, nasasala nito ang virus. Sa presyong ito, bihira iyon, lalo na kung walang kemikal. Napakasarap ng lasa dahil sa activated charcoal, kaya lalo na kung natural na tubig ang ginagamit. Sunod, sobrang gaan nito, compact, mabilis ang pag-assemble, biodegradable, madaling masunog, kaya pwede mo rin itong itapon nang hindi napapansin sa field kung gusto mo. Madali rin itong linisin dahil kailangan mo lang itong banlawan sa malinaw na tubig at babalik na agad ang bisa nito. Isa pang magandang katangian, ang kapasidad ng bawat filter. Ang kapasidad ng pagsala ng bawat filter ay 75 gallons na Amerikano, kaya mahigit 250 litro bawat filter. Kaya medyo mahalaga ito kumpara sa mga kakumpetensya. At mura pa rin, syempre. Sunod, ang pinakamalaking problema ay ang issue sa daloy ng tubig. Kaya ito ay isang filter na nananatiling kapaki-pakinabang pagdating sa mga emergency sa field. Pero ang daloy nito ay babagal ng husto kapag sobrang marumi ang tubig. Nakita natin, kaya halos magiging obligasyon ang pre-filtration sa ganitong sitwasyon. Isa pang kakulangan, kailangan ng sistemang ito ng mga karagdagang bote o lalagyan, kaya hindi ito kasing practical sa field kumpara sa isang bote na may filter. Halimbawa, sa palagay ko, ang filter na ito ay mas bagay talaga sa mga kit para sa sasakyan o bahay. Pwede rin itong gamitin bilang emergency kit na pwede mong itago habang buhay, may lifetime warranty din ito, at pwede mo rin itong ilagay sa go bag o evacuation bag. Kaya, sa 500 litro ng kapasidad ng pagsala nito, sapat na ito para sa isang emergency bag. Pwede mong iwan ang isang filter o membrane lang, at sa ganung paraan, itatago mo lang ang operational part na may 250 litrong kapasidad sa pagsala. Napakagaan nito kumpara sa iba. Dahil dito, ilang gramo lang ang bigat at sobrang discreet pa. Kaya sa palagay ko, ito ay isang filter na papasok sa kategorya ng personal na kagamitan. Dahil hindi sapat ang daloy nito para mag-supply sa isang grupo o team. Kaya bawat isa ay magkakaroon ng sariling filter. Ngayon, dagdag na detalye. Pagkatapos ng 250 litro ng pagsasala, hindi na garantisado ang electric charge system ng mga nanofiber. Ibig sabihin, ang pagtanggal ng mga virus ay magiging hindi na sigurado. Pero ang lahat ng may kinalaman sa purong pagsasala ay mananatiling epektibo at mahusay. Patuloy pa ring angkop sa maraming sitwasyon sa Europa, pero tiyak na hindi gaanong angkop sa mga sitwasyon sa mga tropikal na lugar. Sa huli, simple, minimalista, at mahusay ang performance ng filter na ito sa abot kayang presyo. Paalala, hindi ko sinabi na ito ang perpektong filter sa lahat ng oras. Huwag ninyong kalimutan, nakasanayan na nating sabihin na bawat misyon ay may kanya-kanyang paraan ng operasyon at bawat paraan ng operasyon ay may kanya-kanyang kagamitan. Uulitin ko, dito gumagamit tayo ng pang-emergency o survival na filter, hindi para sa mga dynamic na sitwasyon. Halimbawa, may itinakdang ruta at programa. Salamat sa mga nanood hanggang dulo at magkita-kita tayo muli sa susunod na video o sa aktwal na lugar para magamit ang kagamitan sa tunay na kondisyon.